Guys, welcome back ulit sa channel, ano? Magandang araw sa inyong lahat. So, ito tayo ngayon, gagawa tayo ng isang material content na naman. Ang ating topic ngayon ay medyo masilan, ano? Regarding dun sa robbery incident na nangyari sa Paco, sa Otis. So, bago tayo mag-umpisa mga kasama, gusto lang din natin i-review muna kung ano ba yung insidente. So, yung clip po na ipapalabas natin, panoorin mo natin saglit, ano, para lang alam natin kung ano yung ating pag-uusapan. May dalawang gwardiya, pero napasok pa rin na nag-iisang hold-upper ang isang bangko sa Paco sa Maynila. Aabot sa 600,000 piso ang natangay sa krimen na iniimbestigahan kung may inside job. Nakatutok si June Veneracion. Siya ang nag-iisang hold-upper na nanloob daw sa sangay ng China Bank sa Paco, Maynila kahapon. Nakunan siya ng CCTV footage habang tumatakas, sakay ng motorsiklo matapos isagawa ang pang-hold up. Simula nung ako naging pulis hanggang ngayon, talagang ito yung first time na experience ko na isang hold-upper pumasok sa isang bangko. Very unusual. Pero ang mas ipinagtataka ng MPD o Manila Police District, na disarmahan na nag-iisang hold-upper ang dalawang gwardya ng bangko. Ang suspect, armado ng pistola, habang ang mga gwardya may shotgun at pistola rin. Nakakapagtaka rin daw na noong umatake ang suspect, nasa loob ng bangko ang dalawang gwardya. Ang karaniwang security arrangement, isang gwardya sa loob at isa ang nasa labas. Masusing iniimbestigahan ngayon ng MPD ang dalawang gwardya. Kasama nila sa person of interest kasi mga inconsistent pa yung mga sinasabi nila. Tinitingnan namin yung mga lapses nila at isa rin namang anggulo na tinitingnan natin yung inside job. Malaki raw ang maitutulong ng CCTV video sa loob ng bangko, pero hindi pa raw ito na ibibigay sa mga investigador. Kailangan talaga namin mabilisan, kaya lang yung management ng bangko ay humihingi pa ng clearance sa kanilang leadership. Kaya yun ang aming hinihintay hanggang ngayon na maibigay ang CCTV sa loob ng bangko. Balik operasyon na ngayon ang na-hold up na Otis branch ng China Bank. May dalawang gwardyang nakatao sa labas at isa sa loob. Sa isang pahayag, sinabi ng China Bank na nakikipagtulungan ito sa investigasyon ng pulisya. Nagpapasalamat din daw sila dahil walang nasaktan sa insidente. Wala rin daw account ng kanilang mga kliyente ang naapektuhan. Isa nga lang ang suspect na pumasok sa loob ng bangko para mang-hold up. Pero lumalabas sa investigasyon ng Manila Police District na may mga kasama pa pala ito na tumulong sa kanyang pagtakas, dala ang tinatayang 600,000 pesos mula sa bangko. Patuloy silang pinaghahanap ng mga pulis. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. So yun guys, napanood na natin yung ating content na i-discuss natin ngayon, ano. So balikan natin mga kasama kung ano ba yung mga sinasabi sa news. Actually ito naman common knowledge naman to, no, na lumabas naman to sa balita. So I think kailangan lang din nating i-remind na itong lahat na ating sinasabi dito ay opinion lamang, personal na opinion ito regarding doon sa pangyayari. Kung meron man tayong iba pang gustong ipahayag, pwede naman tayong mag-comment lang din sa baba. So anyway, mga kasama, yung balita, binanggit doon na ang pangyayari nga ay isang robbery hold-up. So meron ditong nangyari losses na 600,000 pesos ang involved, and then isa lang yung hold-upper. So dalawang guard, napusasan sila ng isang hold-upper lang. So tinitingnan ng ating kapulisan yung kanilang possible lapses kasi nandun sila sa loob. Dapat kasi na isa na sa labas, isa na sa loob. So tinitingnan pa ng mga kapulisan natin. Actually, ongoing pa yung investigation nito. So hindi na natin i-take up yun kasi trabaho po ng ating kapulisan yun. Titingnan lang natin kung sikapin natin na paano natin ipaliwanag ano ba yung security industry sa banking. Paano ba umiikot yung security industry sa banking setup. So doon nabanggit din na tinitingnan din ng kapulisan yung angulo ng inside job.
And then yun, yung regarding din sa CCTV kasi hindi pa ata sila nabigyan ng kopya sa CCTV ng sa loob ng branch. And then ang maganda, walang injury na na-incur yung insidente. So yun po yung nabanggit sa report. So ang ating discussion mga kasama, nais pipilitin natin i-define yung mga maliliit na avenue dun na para po sa kaalaman ng ating mga viewers na hindi masyado na engage o may little o kakunti lang na idea when it comes to security operations. Ganito po yan. Ang ating pong security industry mga kasama, may batas po yung sinusunod. Meron po yung tinatawag nila na Private Security Agency Act Law. So, yan po yung Republic Act 5487. So, doon po sa batas na yun, bago ka isang maging security guard, may mga basic na qualification ka. Number 1, o letter A, kailangan Filipino citizen ka. Letter B, at least graduate ka ng high school. So, ngayon, hindi ko sure ngayon kung yung junior high pwede na ba. Kasi, di ba, may K-12 na tayo ngayon nung araw, nung ako ay gwardiya, wala pa yung K-12 Kaya, okay lang. So, ngayon, hindi ko sure kung qualify na ba yung junior high na mag-security guard. Okay, letter C, kailangan physically and mentally fit ka. So, nakalagay dito. Letter D, not less than 21 years old nor more than 50 years of age. So, ibig sabihin, mayroon siyang guhit. Dapat hindi ka bababa ng 21, hindi ka nalampas ng 50. So, yun titingnan natin tong mga premise na to kasi marami tayong mga kababayan o kaya ba, di ba, mga friends natin na gustong mag-security, hindi naman naabot ng 5'4". Paano yan? So, ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-security. May ganun pala yung batas na nagsasaad para dito. So, yun pero initially, yun po yung na-approve sa batas So, depende lang yan, i-comment nyo na lang kung meron ba kayong masasabi rito sa batas na to. So, itong letter F, suffering none of the disqualification provided for in the preceding section. So, sabihin, dapat na-qualify ka. So, ito mga kasama, nag-iisip ka pa lang. Meron ka ng guhit dito. Ibig sabihin, meron ka ng qualification na dapat sundan. Okay. So, kapag ka nakapag-decide ka na, meron din namang mga procedures ka na susundin. Kasi hindi ka naman basta-basta, gusto mo na mag-security, punta ka na nun kagad, mag-apply ka na. No. Lagi niyong tatandaan, ang security industry, this is a profession of arms. So, may baril na involved ito. So, hindi ito basta-basta. So, isa sa mga masasalubong mo rito ng mga obstacles, number 1, you need to subject yourself to school. Kailan mag-aral ka? So, ibig sabihin, may mga training institution na in-approve ng ating gobyerno, ng ating kapulisan, FEO. O kaya ba yung ating SOSYA, na sila yung, ang mandato naman nila is, yun, sila yung nagtuturo kung paano ka maging isang ganap na security personnel. So, approve yan sila ng gobyerno din. So, may mga accreditations yan sila. So, kailangan mo doon mag-training ka. Pagka ikaw ibaguhan, I think free lang dati kasi 15 days yan So, medyo mahaba kapag baguhan ka. So, pagka-renew ka na, medyo ma-excite na. At least kahit paano, I think it's 7 days na lang. Not sure na ngayon kasi hindi na ako masyado engaged para po pala sa inyong kalaman, certified security trainer din po kasi ako. Nga lang, hindi ko lang na-practice na ngayon yan. So, yun. Maliban dyan, meron po kayong mga firing proficiency na dadanasin dyan. So, kailangan actual na shooting. So, may mga ganun pong mga training na dapat nyo rin ma-enhance din kayo dapat. So, pagkatapos nyo ng firing, kailangan nyo din mag-take ng neuropsycho exam. Kasi, siyempre, this is a profession of arms. Kailangan alam din dapat ng gobyerno o yung ating SOSYA, which is yung mandato nila na mag-supervise dyan sa security industry,
kailangan alam natin na within the range yung mental ability natin. Kasi mamaya niyan, yan pala, may nakitang detection dun sa how we think and how we behave. May baril ka, bigla ka na lang nag-amok dyan. So, ibig sabihin, stricto po masyado yung ating kapulisan o yung ating sosya dyan. So, kailangan ipasa mo yan. And then, at the same time, yung drug test. Kasi, hindi naman po pwede. Alam nyo naman mga kasama, napaka-rampant yung drugs natin nung nakaraan. No? So, buti ngayon, nabawas-bawasan na talaga. So, yun, kailangan ipasa mo yung drug test na yan. So, kapag ka na-okay na yan, so, kukuha ka ng license. So, may mga processing doon, napakahabang pila, napakarami. Ang kagandahan ngayon, one-stop shop na dyan sa Kamkrami. So, doon ka na lang, ikot-ikot ka na lang doon sa isang building. Unlike before na napakarami mong puntahan. So, kapag ikaw ay narilisan na ng, kapag ang isang guard narilisan na ng lisensya, so, okay na yung clearance niya. So, pwede na siyang mag-practice ng profession. So, ang gagawin niya, pupunta na siya ngayon sa isang agency. So, halimbawa, itong si Agency A, di ba? Una, pumasa ka na sa qualification ng batas. Pangalawa, pumasa ka na sa qualification para makakuha ka ng lisensya. Ang pangatlo, ang isang security guard, kailangan niyang ipasa na naman ang requirements ng kliyente. So, doon sa kliyente, i-assist ka nila ron. Meron ka bang experience, di ba? May mga interview, napakaraming interview dadaanan mo dyan. Maliban doon sa scrutinize nila lahat yung papel mo. So, kapag considering na okay ka na, so, ang gagawin ng kliyente, kapag okay ka na, isa-subject ka nila ng mga tinatawag nila on-job training, no? Titest mo na kung talagang okay ka ba. Kasi, syempre, customer service, may mga ganun kasing scope yan. And then, paano ka magtatrabaho, paano magre-recording. So, marami. Titake ka ng exam room, alam mo ba yung GO, alam mo ba yung code of conduct. So, napakarami nilang itatanong sa'yo. Pag gagawin ka ng incident report, kapag SO ka naman, marami, no? May mga survey pang ipapagawa sa'yo dyan. So, para lang to test kung alam mo ba talaga yung sinasabi at gagawin mo. Considering na okay ka na, so, ito na tayo. I-endorse ka na ngayon dun sa bangko, sa kliyente mo. So, natapos mo na yung batas, qualification, natapos mo ng qualification ng sosya, natapos mo na yung qualification ng agency, i-meet mo na naman ang qualification ngayon ng client. So, doon sa client, i-interviewin ka na naman ulit doon. So, depende na yan sa level ng interventions ng client. May mga client kasi na minsan, medyo maluwag lang sila kapag ka-okay na sa agency. May iilan din na napakahigpit pa rin. So, dadaan ka ulit ng panibagong screening doon. Interview ka na naman, recite ka na naman ng GO. Diba? Salute, pacing, lahat ng mga napag-trainingan mo, iba uulitin yan dun sa kliyente. So, just to make sure na nag-gauge nila, nakakalibrate nila yung listo mo sa katawan, at saka yung paano ka mag-isip, paano ka sumagot, diba? Paano ka maglakad, paano ka mag-up. So, may mga ganon. Okay. Considering na pumasa ka na, so, tapos ka na sa gobyerno, sa batas, tapos ka na sa sosya, tapos ka na sa agency, tapos ka na sa client. That's the time kapag okay ka na, ibabalik ka ngayon si kliyente sa agency para sa issuean sa'yo ng DDO ID, tsaka baril, tsaka bala, yung mga ganun. So, pwede ka na mag-start nun. Okay, ito na tayo. So, yan yung, dyan umiikot yung security industry. Okay, dito lang tayo ngayon. So, yung security guard nag-training yan. Ginagawa ng agency yung trabaho niya. So, si agency naman, nakikipagkontrata yan sila sa bangko. So, pagdating naman sa bangko, kung halimbawa ako agency, ikaw yung bangko, pupunta ako sa iyo, sir, ito yung aking agency, ito yung aking total manpower, ito yung aking capital, so ito yung number of barrel na meron ako, so ito yung mga qualifications ng tao sa aking operations. So, kailangan i-impress kita kung ikaw yung kliyente para kunin mo ako bilang service provider mo. Okay. Kung makumbinsi kita, siyempre, ang trabaho kasi nang papasok na tayo doon, no? Una, sana nakakasunod kayo, no? Una, dinefine natin yung guard, and then pangalawa, dinefine natin yung agency. So, yung agency naman, bago ka makipag-transact pala sa bangko, ang dami mo namang clearance kukunin. Kung ikaw ay korporasyon, napakarami mong ipapa-approve sa SEC.
O kaya ba kung ikaw ay sole proprietorship sa DTI, so yun, maraming proseso para makakuha ka ng business permit. Permit to practice business. So, considering na nandun na tayo, so nakumbinsin na kita bilang kliyente. Dito na tayo sa trabaho ng bangko. Trabaho ng, ba, kung ikaw yung bangko. Ang trabaho ng bangko, kapag ikaw ay nasa corporate security, kasi madalas ang humahawak nito, security department. Boss, ibig sabihin, CEO, kung may CEO man, o presidente, naka-alter ego yung security department kasi ang sign of contract niyan, yung pinaka-presidente o CEO eh. And then, alter ego yung chief security officer kasi ang ating mga bangko, required po yan sa batas ng Bangko Sentral, yung Circular 620. Required na mayroong CSO ang bawat bangko. So, hiwalay na natin yan kasi mahaba na usapin yan hindi ko ganun kabisado yung issue na yan, but kung nababasa ko naman yung batas na required lahat ng bangko na may CSO, Chief Security Officer. So kung ikaw yung Chief Security Officer, ang trabaho mo is to formulate security plan, security manual, policies and guidelines para sa implementations at saka protection ng asset. So, ang asset, madalas naririnig natin yung protections of lives and properties, which is basic yun. Yeah? Lives, ibig sabihin, buhay ng empleyado, buhay mo, buhay ng kliyente, at sa lahat ng nandun sa loob ng bangko. Pangalawa, yung ari-arian, yung pinaka-property mismo ng bangko. So, that is, nakikita mo. Meron din yung kapag kalaliman natin ang definition ng security, also included is the protection of rights and proprietary rights and then yung operations. So, yan po yung mga kasama, no? We also need, as a security practitioner, we also need to protect security operations at yung rights ng bangko. So, kailangan, di ba? Kaya matin basta-basta na lang bigyan ng kahihiyan yan. Diba? You need to defend the right of the institution of which you represent. So, yun po yun. Protections of lives, properties, rights and proprietary rights, and then yung tinatawag nila na operations. Yung banking operations, no? Kailangan natin i-check mamaya yan. Hindi na nagtatrabaho yung tao, mga empleyado. Ibig sabihin, ang gagawin mo. So, you need to report. Yun lang naman ang trabaho ng security. You need to report any abnormalities. So, nabanggit na natin, Guardia, Agency, Bangko. Pasukin natin ngayon, mga kasama, ano ba yung ginagawa ng robbers? Kasi dito, di ba, nabanggit ko kanina, 4 yan eh. Guard, Agency, Bangko, ang involved entities, at kasama din yung robber, syempre. Base dun sa balita, isa lang yung robber na pumasok. So, ayaw ko mag-comment kung may kasama ba siya, wala. Kasi yun lang kasing sinabi eh. Which is kakaiba. Sabi nga nung officer ng police na first time nangyari sa kanyang career na isa lang yung reported na ng hold up sa isang bank. So ang trabaho ng suspect, mga kasama, meron yan siyang tinatawag na number 1, planning phase. Okay. Una, pinaplano niya muna yan. Hold upin ko to si Bank A. Plano pa lang, wala pa siyang ginawa. So pangalawa, maglilikom siya ng resources. Iyan na yung i-organize niya na yung resources niya. Ano bang gagamitin ko? Kailangan ko ng gamit, kailangan ko ng motor, di ba? Kailangan ko cellphone. So lahat yan i-identify niya isa-isa. Pangatlo, pupunta na siya dun sa area. Ikikising niya muna yan. Kapag halimbawa dito ako papasok, saan ako lalabas? Gaano ba ka-relax yung guard? Ba't palagi ko nakikita nandun silang dalawa sa loob? So inaaral niya ng husto yan. Ang tawag niya kasi casing. Kapag kayo guard at nakakita kayo ng mga suspicious movement sa labas, kung kinakailangan i-report sa ating kapulisan, i-report natin yan. Kasi huwag na natin antayin na makapenetrate pa sila doon sa pang-4 o pang-5 na stages. So, which is, dito, sa sunod na stage, which is yung pang-4, iti-testing na nila yun. Meron silang mga tinatawag dyan na penetrations. Diba? Kunyari, magko-cover story ako. Sir, mag-apply ako ng, meron lang akong inquire, mag-apply ako ng loan sa bangko. So, yun na yung mga testing. I-testing nila yung kanilang plano. Kung
makalusot ba? Kung papayagan mo ba, kung ikaw ang security naman, baliktarin natin, kung papayagan mong pumasok, so itetest nila yon. Kapag effective at nakapasok sila, minsan itetest pa nila ulit yan. Remind mga kasama na ngayon, pandemic, nakakover na kaagad yung face mask nila sa mukha. So, ibig sabihin, kakunti na lang, hindi mo talaga sila mamukhaan. So, papasok, sir, mag-inquire ako. Di ba? Hindi man pwedeng patanggal yung face mask kasi hazardous yun eh. So, okay. Si guard naman, medyo maluwag. Kaya, yun. Kapag ka na-penetrate nila yan, dyan na nila ikasa yung kanilang set ng yung tinatawag nila mga kasama na perfect timing, yung implementation na ng kanilang operation plan. So yan na yung pang-5 na stage. Kapag halimbawa na-implement na nila yan, na-set na nila pala, no? Isi-set na nila yan. Kailan? Halimbawa ngayong Martes. So i-ready na nila yung kanilang mga equipment yan. Lahat. I-account nila yan kung saan sila nag-fail. Doon sa kanilang review, since na inaaral nga nila ng husto yan, titingnan na nila yan kung nasaan yung pwede silang mahuli o pwede silang madisgrasya. Okay. So, ang sunod na step niyan mga kasama, actual na. Talagang nandun na siya sa area. Okay. So, dalawa lang naman yan, success or failure. So, para sa pag-uusap na to, this is a success. Okay. So yung nabanggit natin mga kasama, iyon po yung background ng security operation, tapos pati sa robbers. Okay. Iyon yung before. Haba, no? Guard agency. So ganun kalawak. Nakalimutan ko pa nga palang banggitin, yung bangko, nag-i-invest pa ng budget yan mga kasama para installation ng alarm at saka CCTV. So, yun. So, buti na ihabol ko. Ganun talaga eh. So, dito na tayo sa during. So, ang standard na trabaho ng security, isa sa labas talaga at saka isa sa loob. Kasi pag may nakita ka sa labas, katulad ng isang item na content natin na nilabas dito, dapat isa sa labas, isa sa loob. Kasi ang procedure niyan, is-clear mo muna. Tapos, tuktukin mo yung glass. Ibig sabihin nun, sinyas nun sa loob na okay na yan, clear na yan, na-press-king ko na yan, na-check ko na yung bag niyan. Ganon yun. So, itong pangyayari, so hindi natin i-comment kasi natin alam, mamaya nasa kausap ni Mayor yung nasa restroom yung isa, o kaya ba, nag-break, so hindi natin alam. So, hayaan natin ang mga kapulisan natin ang o kaya ba yung leadership ng bangko sa security department kasi sila, nagkakaroon din sila ng investigasyon yan eh. So, ang pag-uusapan natin actual. So, gagawin ng robbers, papasok siya. Ano bang gagawin ng guard? Balikan naman natin ulit yung apat na personahe na involved dito. Guard, agency, bangko, at robber. So, gagawin ng guard, press king. Ang standard dapat ganito, press king, sir, ma'am, magandang umaga, inspection lang po. O kaya ba, may mga style kasi na ginagawa yan, may mga signage yan mga kasama na ididikit. Para kasi minsan madalas nakukot yung guard yan eh. Masyadong arrogante yung guard eh, di ba? Aawayin yung security. So, para maiwasan na makapagsalita at malulostok yung security, may mga signage na nilalagay o dinidikit yan. So, pagpasok, pag may bagang dala, ituturo lang ng guard yung signage. Okay, inspection pala. Nakakaiwas na yung mga kasama ng gulo. Ibig sabihin, kasi minsan di maiwasan, minsan may ganun eh. Di ba, yung guard, lalo na kapag matitigas yung dila, minsan may misinterpret yung mga sinasabi. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo o miscommunication. Pero kapag may sticker, inspection, okay. So, pasok. Tutok-tokin niya ngayon yan. Tak-tak. So, papasok na ngayon sa loob, okay na yan. Ibig sabihin, okay na. Ang trabaho naman ng guard dun sa loob, i-check na ngayon yung tao dun sa loob. Hindi naman, ibig sabihin, nakatingin yung isa sa labas. Ikaw, guardia sa loob, nakatingin ka rin sa labas. Dapat sa loob ka nakatingin. Kasi mamaya niyan, di ba? Malay natin na nakapasok na sa loob, nakapasok nung sa inspection ng security yung suspect. So, wala na. Compromise yung operation sa loob. So, itong pagkakataon na to, nakapasok yung
suspect. In whatever reason. So, ang guard, nandun siya, nag-check. So, ang trabaho ng agency, nagmamonitor sa operations yan. Diba? 24 hours nagmamonitor yan eh. So, wala pang report yung agency na may nangyari yan. So, nakatambay pa lang yung operations manager at saka yung kanyang mga tauhan dun sa office. Monitoring. Ang bangko naman, since ang trabaho ng security department, ang monitor din yan dun sa office. Ang minomonitor niya, number 1 is yung alarm. May alarm ba ang bato? Wala. May CCTV ba? Diba? So, ibig sabihin, okay yung CCTV kasi dapat up and running yan. Kung may defect man, so dapat ipaayos. Kasi, ano lang yan eh, gadget lang yan eh. Equipment lang yan. Talagang may lifespan yan at saka may mga technical issue yan. So, si Robber ngayon, on the part of the Robber, pumasok siya. So, gagawin, i-assume na lang natin na ganito. Siyempre, bunot ka ng baril, tutok ka sa guard. Huwag kang kumilos ng masama. Napapaligiran ka na nakin. Hold up to. So, magdi-declare yan siya ng hold up. Nasaan yung kasama mo? Kasi siyempre, alam niya na dalawa lang yung guard eh. Kasi siyempre, pumasok na siya eh. Nagkakaroon siya ng testing, di ba? Inaral na kayo niya mabuti. Since nakapasok na siya dun sa loob, kasi allegedly, yung guard nandun sa loob, so, kailangan mong papasukin. Which is, yun, dapat nga sa labas yung guard talaga. Kasi wala kang pre-inspection eh. Kapag nakapasok na kasi yan, wala ka na talagang magawa dyan. So lang this is during ha, pinag-uusapan natin during. So magde-declare ng Robber niyan. Hold up to, walang gagalaw, walang kikilos ng masama. Lahat ng sasabihin nyo, huwag nyo naman lang sabihin. Tumahimik lang kayo dyan. So, pasok kayo ron, pasok kayo rito. So, hindi natin alam kung anong sinabi. Anyway, so yun na yun. Pagkatapos ng kanyang subject, labas na siya. Yun yung during. Okay. Pag-uusapan naman natin ngayon ulit. So, tapos na tayo sa before, tapos na tayo sa during. Doon naman tayo sa after. Ano yung after? Siyempre, limas na, di ba? Lahat ng cash doon sa teller's cage, dala. Pero hindi man pwedeng buksan yung vault kasi naka-time lock yan eh. So, yung pera lang na available doon sa teller, ang pwede niya masikwat dyan. Which is, as declared, nagkakahalaga ng 600,000. So, yung buhay ng Robber mga kasama, sinugal niya doon sa 600,000. Kasi hindi mo naman, kung ikaw Robber, hindi mo naman alam, madidisgrasya ka dyan. Kung nakataon na listo yung guard. So, disgrasya ka ron. Katulad no, di ba? Balikan nyo, meron akong in-upload na isang video regarding doon yung bank robbery din na nangyari sa Costa Rica. 3 suspect, isang guard, patay lahat yung 3 suspects. So, tingnan nyo lang din mga kasama, bisitahin nyo kasi maganda rin yung example eh. So, balik tayo. Doon na tayo sa after. So, after the incident, ano bang gagawin ulit doon sa apat? Ano bang gagawin ulit ni guard? So, dapat si guard tatawag siya sa police o kaya ba sa security department. Dapat mauna security department kasi alam ng guard yung number kagad by heart eh. So, or tatawag siya sa police. So, dalawa. And then, sunod niya gagawin, dapat isarado niya yung balik muna tayo. Una pala, isarado niya muna yung pintuan ng branch. Walang dapat pumasok, walang dapat. Kasi mamaya babalik eh. Diba? Lumabas na yung Robber, na may police pala ron, nagkabarilan, bumalik. Na, malaki na ang problema na. So, dapat ilak niya na muna yung pinto. And then yun, tatawag siya sa security department. And then, or tatawag siya sa police. So, syempre, yung security department, pag na-alerto yan, i-invoke na kaagad yung tinatawag na emergency protocol. So, i-cordon yung area, may mga instructions ibibigay yung security department yan. Pero, mamaya na yung security department, security guard muna tayo. Pasok ng security guard, tatawag na agad, sarado na yung pinto, tatawag na siya sa security department, and then, titingnan niya kung may na-injured ba dyan. Syempre, so, iti-check na muna, no, i-secure niya lahat. So, okay na. So, guard, empleyado, mga kasama, merong alarm ang bangko. So, ang meron lang mga pwedeng mag-trigger nun is yung mga officer. So, but may mga specifications kasi yan, depende. So, ngayon, hindi natin alam kung may mga ganun bang mga equipment, pero madami sa mga bangko na may ganun. So, yun, gagawin nun, i-alarm lang yun kapag may distress o kaya duress na mga sitwasyon. So, yun, sa incident ito, hindi natin alam, pero meron yan.
Okay, so doon na tayo sa security agency. So tatawag din pala ang guard sa security agency. So ang gagawin ng security agency naman, pupunta sila doon sa area, makikipag-ugnayan sila sa kliyente. So, check din nila yung support, di ba? Kailangan nilang ipakita yung kanilang support. Kasi, siyempre, magdadala na rin sila ng reliever dyan. Siyempre, matik yun. Kasi, subject agad lahat, whether it was a successful robbery or a failed robbery, sasama po yung security sa police. Kasi, positive or negative, kailangan sila subject for statement dun eh. SOP kasi yan. So, huwag kayong magtaka na dadalhin yung security sa presento. Kasi, siyempre, kasama yan eh. Kukunan talaga ng statement yan. SOP yan, mga kasama. So, normal na procedure sa police yan. So, ang trabaho naman ng bangko, tapos na tayo sa guard, tapos na tayo sa agency, tapos sa bangko naman, pwedeng may representative sila na pupunta kagad sa branch. Kasi isa po yan na i-manage natin, yung tinatawag natin na media management. Kasi siyempre, may maraming magtatanong ng mga taga-media niyan eh. So, sino ba yung authorized person? So, hindi naman, ikaw security, hindi ka naman pwedeng magsalita dyan. O ikaw taga-bangko, you are not allowed to talk kasi, di ba? Mayroon kasing tamang tao na pwedeng magsalita niyan. So, kung kayo yung guard, tanungin kayo, wala kayo sa position na magsalita for and in behalf of the bank. Kasi may mga authorized na tao lang yan eh, yung mga sa legal team na pwedeng magsalita niyan, no? Yun ang pagkakalam ko. So, gagawin lang ng taga-bangko, pumunta doon, i-check. So, initially, magkakandak din sila ng mga initial na investigation. So, titingnan nila yan. And then, makikipag-coordinate din sila sa police, siyempre. Excuse. So, punta din tayo doon sa only part of the robber. Kasi, tapos na yung, tapos na yun. So, ang robber, kapag nakuha na niya yan, yung gusto niya mangyari, wala na siya, di ba? Ang tawag sa kanya, at large na siya. So, tapos na yung kwento natin doon sa robber. Kasi for this incident, hindi na siya na-intercept eh. So, at large pa siya ngayon. Kasalukuyan pala siyang hinahanap. Okay. Tapos na tayo doon sa before. Tapos na tayo doon sa during. Ito na yung mga pagkasama. Pag-uusapan natin yung after na. No? Di ba? Di ba? Papasok din dito sa after yung tinatawag nila na investigations internal tsaka external. Mga kasama, magkaiba po yung huwag po kayong malito kasi yung police investigations iba po yun. Ang pinagkaiba sa police investigations at saka sa security investigations, nagkaiba po yan sa matters to be investigated. Ang sa atin kasing kapulisan, mga kasama, ang matter to be investigated niyan is to determine the surrounding circumstances of the incident. Number 1. Matters to be investigated to. Pangalawa, to identify the suspect or suspects. Pangatlo, to possibly locate and apprehend and then ipoprosecute. So, tatlo po yung mga kasama yung matters to be investigated. Madalas sa kapulisan. Sa security investigations, mga kasama, hindi po ganyan. Ang security investigations, number 1, is identify the cause of security breach. So, ano bang nangyari? Di ba? Saan ba nalusutan? Pangalawa, i-determine yung loss or losses of the incident. Bawa, meron bang ari-ari ang wala, di ba? Minsan, wag naman, may loss of life, di ba? So, depende yan sa i-determine ng ano. And then, may mga tinatawag sila na formulation of lessons learned program. So, yung mga recommendations. So, yun po yung pinagkaiba. So, for this matter, ito lang po ay police at saka security investigations. Ngayon, papasok dito mga kasama, maliban dyan sa investigasyon na, papasok dyan yung internal audit kasi titingnan kung, di ba, may mga losses kasi yan sila dinideclare eh. Yung mga RCLs na yan. So, may mga proseso, napakahabang proseso. Masakit sa ulo itong mga kasama talaga. Napakasakit sa ulo. Ibig sabihin, kasi may proseso talaga yan. Hindi naman basta-basta sabihin mo lang 600,000, okay na yun. Diba? Siya yung babayad nun. Diba? So, kailangan siyang i-claim sa insurance. So, sa insurance naman, hindi mo po pwedeng, ganun ba, 600,000, ito na. May proseso yan na susundin. So, sa insurance naman, pupunta yan doon, mag-check yan siya. Titingnan niya ngayon kung babalansehin niya naman. May proseso na sinusunod din yan. So,
hayaan na natin ang insurance ang gagawa nun. So, basta ang aking ibig ko sabihin, may proseso yan. So, nabanggit natin before, during, after. Kasi, ang atin lang gusto ipaabot, maintindihan ng ating mga manonood na ganun po siya ka-thorough. So, itong pangyayari nito, bibigyan natin to ng ratings. 1 to 5. Para lang sa akin mga kasama, no? Itong pangyayari ito, okay to. Okay siya. No, there was a breach of security. Pero what is good about it is wala siyang damage ng loss of life or injury sa ating mga empleyado. Para sa akin mga kasama, doon ako. Kasi ang security kasi, meron niyang tinatawag the agreement between agency at saka yung kliyente, meron yung tinatawag sila na kontrata. Doon sa kontrata, meron yung napaloob doon na tinatawag na Service Level Agreement or SLA. Hindi kasi natin alam ano yung policy na naka-indicate doon. Kaya hindi natin pwedeng i-touch na tama ba yung guard o mali. Kasi meron kasing rules yan eh. May policy na sinusunod. Ang guard kasi is policy based yan. Kung ano yung sinasabi dun sa policy, yun lang yung sundin ng guard. So, halimbawa, sample. Merong isang procedure na isi-share ko. Isa lang. May nakalagay kasi dito eh. Avoid action that might increase danger to oneself or customer or employee. Kasi walang customer daw eh. So, itong rule na to, kung ikaw guard, nakita mo na alanganin ng bumunot, do not, di ba? Do not play hero. Di ba? Kasi katulad yan, mamaya, nakapasok na sa area mo, bumunot, kasi siyempre, yung robbers, tao lang din yan makasama, kinakabahan din yan eh. Di ba? Napapanik din yan. Lalo na, ito, reportedly, mag-isa lang. So, nagsusuicide na to talaga. Yung pinaka ano dun, essence dun. Sinusukat niya na yung sarili niya talaga. Do or die na to. Success or fail. Kasi mag-isa lang siya eh. So, may mga ganito kasing procedure eh. So, avoid actions that might increase danger to oneself or customer. So, para sa pagkakataon na to, there was only loss of 600,000. Hindi yung loss of 600,000 plus loss of lives or life. So, mga kasama, ito lamang ay opinion. Since na ni-request nga to ng mga kaibigan natin sa industriya, na bigyan natin ng overview. Pero ang akin lang doon sa ating mga security practitioner, mga 5'9", lagi yung tatandaan doon kayo dapat sa labas. No? Ito nga yung sinabi ko doon sa isang vlog natin, kailangan lagi kayong magpa-practice paano mag-draw, paano mag-practice. Kailangan physically fit ka. Bakit? There will comes a time na magamit mo yan eh. Ito na yun eh. Yun na yun eh. Moment na lang security yun eh. Since na medyo sa palagay ko lang, medyo naalanganin siya, naunahan na siya, wala na siya magawa talaga. All you have to do is to follow orders of the robber. Kasi, mamaya niyan, kukulit-kulit ka pa eh. Baka, dahil sa kakulitan mo, mabaril pa yung iba eh. Di ba? So, sa mga pagkakataon na yan, pero kung nasukol niya pa dun sa labas sana, meron pang degree na pwede pang mag-react yung isang kasama niya sa loob. So, yun, maganda sanang nagiging kakalabasan. Pero since na nakapenetrate nga, so, yun na lang talaga. Tama yun para sa akin yung ginawa ng security. Tama lang yung mga kasama. Although, it will cause him so much pain in the ass kasi sa investigasyon, napakaraming dadaanan yan eh. Maaring ma-consider siya na isang suspect. So, natin alam kasi iniimbestigahan pa yung sa pulis eh. Salamat tayo na walang na injure o kaya ba na nasaktan doon sa pagkakataon ito. So mga kasama, ito lang po ay isang tampok natin ngayon na sana na may napulo tayong kunting aral. So
Comment lang kayo mga kasama kung meron man kayong mga maidagdag pa doon sa ating napapag-usapan ngayon. And then, yun. Maraming salamat sa pagsusubaybay. Mabuhay ka!